So kung atin nga pong matatandaan ay nitong nakalipas na taon lamang, ay ilang araw lamang matapos ang kanyang laban kontra sa YouTuber boxer na si Jake Paul, ay inaresto sa Amerika ang former WBC middleweight world champion na si Julio Cesar Chavez Jr. Matapos mapag-alaman na nag-overstay na pala ito ng kanyang visa at may pakikipag-ugnayan sa mga sindikatong kartel ng Mexico na may mga ginagawang illegal sa Amerika. At kanina lamang po ay muli itong nagbalik sa ibabaw ng lona. Hindi natin maikakaila na sa kabila ng lahat ng nangyari, ay sikat na sikat pa din talaga siya sa bansang Mexico nang dahil sa pagiging anak siya ng tinaguri ang greatest Mexican fighter of all time na si Julio Cesar Chavez Sr. Kaya naman punong-puno ng mga tao ang venue at hindi rin binigo ni Chavez ang mga fans na dumayo para suportahan siya. Ito po ay dahil tinalo niya ng walang kahirap-hirap ang undefeated fighter na si Caicedo via third round knockout. Dahil dito ay nagawang manalo ni Chavez sa edad na 40 anyos at umabante na rin ang kanyang record ngayon sa 56 wins with 36 knockouts at 7 talo. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang malungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil bigong manalo ang ating pambato na si Josaphat Navarro sa kanyang naging laban sa Amerika kontra sa isang part-time boxer and part-time teacher na si Jose Casillas. Naging maganda naman sana ang panimula ni Navarro kung saan naging agresibo agad ito at buong tapang na lumaban sa unang 2 rounds. Subalit pagpasok po ng third round ay agad gumawa ng panibagong estratehiya at adjustment si Casillas. Dito na nagsimulang magkaproblema ang Pinoy boxer at kapansin-pansin na nasasaktan na rin siya sa mga pinapatama ng school teacher. Hanggang sa pagpasok ng round 6 ay dito na nagawang pabagsakin ni Casillas si Navarro. Nakabangon pa naman sana ang ating pambato at nagawa pang ipagpatuloy ang laban. Subalit ilang segundo nga lamang po ang makalipas ay nagdesisyon na ang referee na ihinto na lang ang laban matapos masapul ng 3 solidong kombinasyon si Navarro. Dahilan kung bakit nakuha ni Casillas ang panalo via 6-round technical knockout. Dahil dito ay bigo si Navarro na masungkit ang nakatayang WBF International Super Bantamweight belt. Lumagapak din ang kanyang record ngayon sa 5 wins with 1 knockout at 4 na talo, habang si Jose Casillas naman ay umabante na sa 7 wins with 4 knockouts at 1 talo lamang. Samantala, wag din po natin kakalimutan na mamaya na din gaganapin ang pagbabalik ng isa pa nating pambato na si former WBC Interim Bantamweight Champion and former World Title Challenger Raymart Gaballo, kung saan makikita natin siyang lumaban sa General Santos City kontra sa kapwa Pinoy boxer na si Jello Bacalso. Subalit medyo dismayado ang karamihan ng mga Pinoy boxing fans sa laban na ito dahil may record lang umano ang kalaban ni Gaballo na 6 wins with 4 knockouts and 11 losses. Kaya inaasahan nila na isang malaking mismatch daw ito para kay Gaballo at nasigurado na daw ang panalo nito mamaya. Ganun pa man ay wala din po silang naging problema sa pagkuha ng tamang timbang sa official and final weigh-in kahapon. Bukod dyan ay makikita rin nating lumaban sa undercard si Dave Apolinario kung saan haharapin niya naman si Ariston Aton sa isang 6-rounder flyweight fight. Kaya abangan po natin yan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.